Sa first 4 games ng NLEX, kung saan nasa maganda silang simula, 3 wins and a 1 loss record. Ang pinaka nagdadala ng koponang ito sa tuktok ng standings ngayon, ay ang mala-import nilang si Robert Bowley. Na kung saan sa huli nilang laban kontra Converge, nagtala lamang naman siya ng 46 points, 5 rebounds, at 8 assists. At sa 4 games ng NLEX so far this conference, ala-import numbers lang naman ang production na meron si Bowley, 32 points, almost 6 rebounds, at 6 assists per ball game. Imagine that kind of numbers. Kung tutuusin, noon pa man sa Northport pa, kita naman na capable siya mag-score ng ganyang mga numero. Iba lang talaga sitwasyon sa NLEX, na kung saan mas dumb-able pa nga yung kanyang kapasidad at ang kanyang potential, dahil na rin siguro sa ibang sistema at syempre sa mga kakampi nito. Sana lang talaga, huwag tong makuha ng TNT sa NLEX, dahil alam naman natin siguro ang history ng dalawang nasabing team, kaya nga kalaunan. Na-trade sina Calvin Atana, Brandon Ganuelas-Rosser, at even ang draft pick nila noon na naging Mikey Williams na katropa. Sa kabilang balita naman, hindi pa natin nakikita ang Barangay Ginebra na lumahok sa EASL o yung East Asia Super League, yung labanan ng mga pro basketball teams mula iba't ibang liga sa iba't ibang bansa sa Asia. Pero this next and upcoming EASL, mukhang bukod sa San Miguel Beermen na lalahok muli sa nasabing komperensya, kasama na rin nila dyan ang Barangay Ginebra. Sana lang talaga by that time, kumpleto at very healthy at walang ma-injured sa mga manlalaro ng both teams, kasi alam naman natin ang lakas ng pair home teams na ito. Kung both teams lamang ay mananatiling healthy, tulad ng sa San Miguel, kung di ako nagkakamali, bagamat nakailang lahok na rin ito sa EASL, pero ni isang beses parang di pa nakakapaglaro dito si JMF o Junmar Fajardo, kasi lagang nagkakataon na injury siya. Kaya naman sana itong susunod na komperensya, not just for San Miguel but also for Ginebra, manatiling healthy ang perhong koponan, para naman makalayo-layo at magkaroon na ng chance sa wakas ang teams from PBA na mag-compete for the championship. Ilang EASL na rin kasi mula nang lumahok dito ang PBA, di pa nga po nakakakuha ng kampyonato dito ang kahit anong teams from our league, kaya naman sana this time, ay maiba na ang senaryo.